Okay. So, welcome to our third episode. Sakto-sakto third kasi ito yung next guest ng Papawis Po Podcast ay isa sa mga hindi nga isa eh. The only shooting coach ng Pinas. So, sakto, third episode, press, di ba? 4-3. Swado. Okay, so welcome natin sa show. Coach Sak, malakpakan naman dyan. Thank you. Okay. Hi guys, welcome. It's an honor to You know what? It's been a long time coming. It's been a long time coming. It should have been here for a while. So, ayun. Kasi nga, alam ng mga tao na ikaw ang the only shooting coach ng Pilipinas. Now, ang gusto natin, since ang usapan natin ay Papawis Pa Podcast nga, we're trying to dumb down yung experience mo sa basketball. Yes, Kasi ikaw, at this point, sabihin na natin na you are reaching the highest levels of basketball, di ba? As a shooting coach. So, ibababa lang natin ng onte, especially to a time na familiar sa'yo ang kabataan mo. Yeah. So, I mean, kilala ka na naman ng mga tao bilang coach siya. Pero, simula tayo dun sa pagpapakilala overall. So, sino ka? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? And kamusta yung basketball background mo? Like hanggang saan umabot yung basketball? Like yung highest basketball form mo? Yan. Okay, so yun guys. Coach Zach, naglaro ako grade 7. Actually, madami ako. Ako yung type na madaming school na pinaglaruan kasi hindi ako ganun kagaling. Yeah, bro. So, if okay lang ikwento ko lahat. Yeah, So, grade 7, bro, nagbakasakali kami ni dad na makapaglaro sa Adamson. Okay. Napunta ako doon, long story short, napunta ako doon, nagbayad si dad ng tuition fee. And then, yung papunta na ako sa grade 8. Wait, walk-on or? Yeah, bro. Walk-on. Walk-in. Sorry. Oh, bro, tryout talaga. Tryout talaga. Okay. Nakuha ako. Tapos, so, ang nangyari nun, parang, nung nakuha ko sa tryout, and then sabi ni Coach Tom, shoutout Coach Tom Chua, sabi niya, wala ka ng slot for scholarship dito. Kasi baka sakali lang kami nun ni dad, nagbayad lang si dad ng tuition fee nung time. Ginapang ng daddy ko. Tapos, ayun, parang sabi ni Coach Tom, kung gusto mo maging scholar, ililipat ka namin sa Chiang Kai-shek. Doon ako nag-Chiang Kai-shek for 2 years. 2 years ako nag-Chiang Kai-shek. Shoutout Czech people. That's why pala meron kayong mga Chinese leagues mo. Yeah, bro. Okay. Tapos, Wait, like ka ba Chinese? Wala. Oh my God. Okay. Good. Isa pang fact check. Kaya ako pinapunta sa Chiang Kai-shek nun. Kasi yung mga dadating nun sa Adamson, mga bigatin na players sa basketball today, andyan si Carl Tamayo, Jerry Abadiano, Forsky Padrigao, sila Dida Tanapi, halos kaedad ko kasi itong mga to. Okay. Yun sila yung padating yung time na yun. So, like, kaya understood, kaya talagang pinaalis talaga ako. Hindi naman pinaalis, sorry, pero pinalipat dun sa Chiang Kai-shek. Pinili nyo. Yung mga yun. Para, tama yung choice ni Coach Gold. Hindi. Hey. Ang galing. Hindi, pare. I believe in you, pare. I believe in you. Ayun. And then, naglaro ako sa Chiang Kai-shek for 2 years. Okay. Lumipat ako sa Mapua for another 2 years. Wait, so ano ka? K-12? Umabot ka sa K-12? Oh, okay. And so, okay, Mapua. And then after... Oh, so may connection ka dun sa first yes, right. Okay. Tapos, nung umalis ulit ako ng Mapua, gumraduate ako. Wait, anong year ka na? Anong grade mo na nito nung nasa Mapua? Sa Mapua ako, grade 10 to grade 11. Okay. Actually, yung grade 10 ko, Malayan High School of Science. Okay. Sa Otis. And then, nung nag-senior high kami, dinala kami sa Mapua. Okay. And then, pagkapos ko doon, umalis ulit ako. Sa Trail International School naman ako sa Thailand. Doon ako gumraduate ng high school. Kaya pala parang may nakita ko mga photos or dati na parang nasa Thailand Yes, ka. bro. Akala ko parang
palarong pambansa. Hindi, nag-aral ka pala talaga doon. Okay. Yeah, nag-aaral talaga ako doon. Okay. 2 years, Trail International School. Okay. Mamaya, actually very curious ako dun sa like experience mo sa Thailand. Okay. So, ngayon, let's talk about yung what you came here for, pare. Papawis, Sir. papawis. So, ano yung parang first taste mo of papawis? Tsaka, ano or sino yung mga humatak sa'yo maglaro? At tsaka, meron ka bang matatawag na home court? Meron talaga. Actually, sa Tondo ako lumaki. okay. Barangay, dalawa yun eh. Magkabilang kanto lang kasi. Okay. Barangay 206 and Barangay 208. Shout out sa 206 and 208. Okay. So, yun yung masasabi kong home court ko. And sila yung basically nag-inspire sa akin good ways and bad ways na work harder sa basketball. Isa sila actually. Okay. Pero yung ano, meron ba yung parang person na sa'yo? Or maybe your dad. Dad. Yung dad mo talaga na Si gano'n. Pero yung time na tinuturuan, na pinapalaruan basketball ng dad mo, kasi dun sa mga previous episodes natin, shoutouts kay Wolf, siya, parang, in a sense, parang takot yung dad. Kasi, syempre, yung safety eh. So, we don't want to force our child to play basketball at a high level immediately. Yeah. Ikaw ba ganun ka rin? Or parang, at an early age, parang sinabi ng dad mo, hindi, sige, tara. Ganyan exact. Actually, alam mo bro, nung time na nagsabi ako kay la mami tsaka kay daddy na, dad, meron daw liga doon, pwede ba ako sumali? Bata pa ako nung mga 8. Tapos bro, alam mo ba? Wait, ano yung age group nung liga? Wala siyang age group. Parang base sa skill at sa height level. Okay. Sa inyo mga maliliit na court, maliliit na ring. Oo. So, yung mami, alam mo, sobrang supportive nila. Simula nung time na yun, hindi na sila parang naging 100% sa support to me. Nung first time kong magsabi na sasali ako sa liga, imagine bro, yung mami ko, ginawa niya ng uniform yung buong team. Gastos niya. Yun o. Meron. Yun o. Mami ko. Shout out sa mom ni Coach Zach. Love you. Pare, grabe yun. Yun yung, pare, ito yung mga kwento na, this is what you came for, pare. Love you, ma. Yo, all our moms, pare. Love you all. So, now na napag-usapan natin yung papawis experience mo, okay? So, kapag nagpapapawis ka, or actually, hindi, in general, like basketball, ano yung usually yung role mo or ano yung position na nilalaro? 3&D. 3&D. So, mas shooting guard? Pause that. Yeah, pause. Pause. Shooting. So, mas shooting talaga. Yeah, bro. Tapos, well, kita naman ng liga natin. No? So, for context rin to our viewers, to our listeners, we've also been teammates sa liga and actually, siya ang nagbago ng shooting confidence ko. Hindi naman. Totoo yun. Hindi yun, like, akala mo sinasabi ko yun sa'yo kasi biro. Hindi, legit, totoo yun. Thank you, So, father. Nakikita ko yung 3&D mo talaga. Pause. What was that? Pause of the century. Nakikita ko yung style mo talaga na yun talaga yung dun ka nagsispecialize. So, especially nung bata ka, nung ganun rin talaga? Like, yun talaga yung mo? Yun talaga. Or parang na-develop mo na lang siya? Feel ko ganun. Sila Coach Gold kasi, I don't know pero sa tingin ko ang pagiging dog when it comes to the court. Dogs. Feel ko The dogs. hindi mo siya matuturo eh. More of personality siya eh. Yeah. Pero alam mo, ngayon ko lang na-realize na kaya pala magaling si Coach Golden. Isa siya sila Coach John Sia. Kaya yung grupo nilang time na yun, kasi sila yung actual people who can teach kids how to be a dog. Na may lalagay nila sa yun. Yeah. May lalagay nila sa Actually, pare. Think about Carl Tamayo, Jerry Abadiano, Raylan Torres, Fort C. Padrigao, and sila Harold Alarcon. Bro, lahat sila dogs. Sobrang as in, dog. willing to die for the ball. Yes, ganyan. yes, gano'n. So, under that learning tree, no? Part of it, yeah. Pero, magli-lead lang kasi to sa next question. That's okay. Sige, yeah. Yung yeah. nagpahirap, gano'n. Oo. Pero nasa second part natin. Pero you know what? Bad. Hindi, not your bad. Alam mo, let's do it. So, dun sa papawis journey mo, since
Pare, perfect segue, pare. Just so you know. So, hindi siya, not your bad at all. Meron ba dun sa papawis journey mo na parang, ito yung veteran or ito ba yung person na parang pinahirapan ka? Whether or not it's for your benefit or hindi. Like, di ba? Like, meron ba yung that type of person dun sa, sa basketball journey mo? Bro, ito ewan ko kung nasabi ko to kanino ever. Baka dito ko lang sa Papawis podcast. Wait, pwedeng hindi mo sabihin yung name. Ikaw. Hindi, sasabihin ko talaga. Okay, sige. Sasabihin ko talaga. Let's do it. Kasi, hindi naman to pero noon kasing time na nandun ako sa home court ko dun sa Barangay 208. Okay. So, naglalaro na ako sa Chiang Kai-shek na itong time na to Okay. Bro, feel ko sa edad ko malakas ang katawan ko nung time na yun Oo. I was like 14 or 13 that time. Tapos meron dito sa lugar na to bro. Maki Boy pangalan niya. If may na mga nanonood na taga dun sa amin, alam nila yung pinag-uusapan ko. Bro, sobrang, alam mo, ito yung type of guy na he literally lives doon sa court. Doon siya, di ba ang time nila, doon natutulog. As in yun Doon na natutulog yung court. Doon na natutulog sa court yung lalaki na yung tao na yun. Bro, sobrang galing niya and sobrang simple lang niya. To the point na pag nakita niyang nakababa yung kamay mo, tatalon siya ng mataas na mataas to a jump shot. And bro, kahit anong gawin ko, nasushoot niya yung tira niya. And he talks his like, literally. Imagine 13-year-old. Bro, kamay ako. Okay, hindi kasi hindi. So, hindi, imagine, kahit anong gawin ko sa kanya, tumatalo na rin. May mga time na literal, sa sobrang hilig ko magbasa ng tao sa defense, sabay kaming tatalon dahil ang taas ng talon niya, yung akin siguro mababa. Bro, sumushoot. Tapos parang sobrang ang pangit nung feeling. Minsan si Jasper Concepcion din, ganun. Ganun din siya. Ewan kung papanoorin niyo to. Pero yun yung mga time na after nun, feel ko lahat kaya ko na. Feel ko lahat kaya ko na bantayan. Nung na-feel ko na kahit papano, nasa-stop ko na sila. Actually, no. So at this point, sabihin natin, nagkaroon ng time na nahanapan mo sila ng paraan. Okay. Kasi bro. may mga iba kasi na parang bro. hindi mo na nahanapan. Hindi rin ako papayag na hindi ko siya ma-stop. Kasi parang nagkaroon ng time na almost every day ako nandun sa court na yun din. Dahil gusto ko lifer, pare. Lifer. Gusto ko siyang, no, hindi pwedeng ikaw lang lagi. Ganun. Hirap matulog nang wala, no? Bro. Tapos may mga time na sinisiko niya na ako sa mukha. Yes, ganun kalala. Kaya, pero hindi kayo, you don't take it bro, personally. hindi. Sobrang okay kami ni Kuya Maki. Hindi ko na lang alam kung nakapag-usap pa kami. Pero, kung naalala mo, merong time nun, dun sa liga natin, na merong magaling na guard. Ewan ko naalala mo yun. Tapos parang nagpapalitan ata kami kay Brian. Kasi parang yun yung sabi ko na, bro, I will shut this guy down. I will shut this guy down. Yun dun sa isang game natin, yung bigla, actually, may isang game kami na, for context ng lahat na nanonood, nakikinig, may isang game kami nun sa liga namin na, yun yung ginawa ni Zach. Sabi niya, sinutdown niya talaga yung best player. So, dahil dun sa mga tao na nabanggit ko, wala Kuya Pem, Maki Boy. Grabe. You guys built this. You made me. Oo. Shit. Hindi kasi, naalala ko yung game na yun. Kasi nagulat ako na parang pinul aside mo ako. Sinabi mo sa akin na parang, bro, ako bahala dun. So sabi ko parang, wow, parang first time ko makarinig yun. I mean, I've been coaching kids na as in yung mga ligang labas, ganyan. So, nagawa ko siya. First time ko makakita na legit pinul aside ako ng isang player na, oy pare, bigyan mo sa akin yung best player ng kabila. At sabi ko, yung defense kasi parang subjective At the end of the day, pag nagawa mo yung trabaho mo, whether masok yung tira or hindi, pasok, okay, you've done your job Pero yung sinamahan mo pa ng shooting mo that day, parang, okay. Actually bro, thank you sa trust. Ay, Never pa ako nakapag-thank you sa trust mo Ay, guys, sinasabi niya lang yan, pero baliktad. Actually, dapat ako nagte-thank you sa tiwala mo sa akin, pare. So, yun. You ka within our papawis, boundary. Yes. So, bago tayo mapunta doon sa ating transition. May ganun yun Ano yung
yung mga sino yung mga favorite mong kakampi? Like parang, you don't have to count na parang, anong tawag dyan? Mount Rushmore na parang may 4 or may 5 or ano. Pero sino yung parang mga tao na parang, na pagkakampi mo sila, there's chemistry immediately. Yung mga teammate ko sa Chiangkai Shek before, sila Jershom, sila Jalen, sila Magada, Hedrich, si Kwan Yu. Dami bro, madami kami actually. Kung mamimention ko lang lahat nung nasa group chat, favorite teammates ko kayo. Love you guys. Thank you so much sa support. Actually, sila yung mga una talagang nag-support din sa akin. They even paid me bro. Some of them even paid me. Nung simula. Imagine magkaibigan kami pero they insisted na. Hindi bro, babayad kami. Yun yung tunay na kaibigan, pare. Yun yung tunay na kaibigan. Shoutout. Never pa ako nakapag-thank you sa kanila ever. And never ako makapag-thank you enough sa kanila. Also, shoutout rin kay Jershom kasi fun fact, nasabi ko to sa'yo ata kung tama ako. Pero siya yung MVP nung isang liga namin. kami ni Marlo yung nag-organize noon, siya yung isa sa MVP. Talaga? Siya yung MVP noon. Yeah. Yes, bro, hindi na. Di wala? Okay. So, hindi nakakagalaw sa akin yun, bro. Pag ako pumantay sa kanya, shit! Magko-comment yan pag nakita ko, pero... Please, mailabas sa comment section yung gulo. Pero legit, naalala ko yun kasi ang ganda, ang problem kasi nung matchup nila na yun, I remember, lahat ng players na nasa kabilang side, mahihirapan bantayan si Jershom. Kasi, very physical player. So, yes. Si Jershom yung best friend ko. Okay. Best friend ko siya. Pare, small world. Yeah. Basta, siya yung MVP. Naalala, I think it's the second or third na nirun namin ni Marlo. Shoutout si Marlo. Alam mo na yun, Toby, Chromotech team. So, alam niyo yun na, basta yung isang, may photo, next time, send ko sa'yo. Sige. Basta, sila yung kami yung organizers na. Basta siya yung MVP. Galing. Nice. Small world, no? Oh, galing. So, back to our line of questioning, pare. So, balikan natin yung lahat ng mga... Sabihin natin, hindi naman necessarily kailangan na parang yung buong history ng papawis mo overall. Pero sabihin na natin kung ano man yung ma-recall mo. Ano yung parang pinaka-solid na experience mo na parang, sa papawis. Keep it in that, keep it in that realm, pare. Keep it in that realm. Pero kung papawis, like, yung parang, for example, na nakagawa ka ng game-winning shot sa ligang labas or parang na-depensahan mo yung best player. Ay, parang pinaka-memorable mo na parang that's your parang one defining moment. Ganyan. So, merong isang parang papawis day kami sa Parkal to. Alam mo yung Parkal? Yeah. So, naglalaro, may nagkaroon kasi ng time na weekly kami naglalaro doon ng friends ko. So, parang a week before, first time ko magpunta sa Flex Recovery kay Sean Ketevis, Gabe. Pare, best player lang nun sa TNT, di ba? Hindi ata siya best player pero isa siya sa X Factor. Yes, parang ganun. Man, shout out to that guy, pare. Shout out SQ, love you bro. So, first time ko pumunta nun sa Flex. Tapos ang sabi ni Gabe sa akin, bro, ito yung mga magandang i-release sa shoulders mo kasi ito yung madalas mo nagagamit since shooting coach ka, ganun. And I also do reps kasi. So, and hindi ako nag-workout. Yun yung thing. Hindi ako nag-workout. I just shoot. So, shooting is your workout. Yeah, parang ganun. So, sabi niya, sige, ito yung gagawin natin do. Ginawa niya, sakit, ganun. A week after, nagpapawis kami. Bro, I wasn't missing. Sa Parkal. Bro, I How many games to? How many games? Yun ang hindi ko maalala. Pero, alam mo yung feeling na parang, ewan ko. Talk about it. You know this. Yung feeling was super loose. Yung shoulder, kung ano man yung nasa shoulders ko. And grabbing feeling parang sobrang relaxed. And it just felt like nilalagay ko na lang dun yung bola. Parang ganun. Shoutout kay Flex. Totoo yung magic nila, bro. Totoo yung magic nila sa Flex. Grabe, natawid mo pa yun, pare. Shoutout to Flex. Stating the facts, man. Stating the facts. Okay. So, pare, we're nearing the home stretch, bro. Yes, pare, it's been quite a journey kasi napag-usapan natin lahat ng basketball experiences mo and everything. So now, kasi nakalagay dito sa akin is parang, yun nga, papapawis ka pa ba? Well, actually you are. But currently, para sa ating during the time of this recording, he is recovering from an injury. Yeah. Pero, after ba nitong, after maka-recover sa injury na to,
Mayayaya na ba Bro, sa for liga? sure, man. For sure, 100%. Kahit saan, kahit kailan, just have to let me know. Yun, no? Yun lang pare. Kasi, sabihin ko nga, yun nga, hindi ko nabigyan ng enough context, pero yun nga, during one of our games, na first time kami maging teammates ni Sak, pare, ikaw yung nagbago ng shooting confidence ko. Sinabi niya talaga Thank na, you, bro. tira lang ng tira, tapos, anong tawag dyan, yung mentality of it na parang hindi mo kailangan mag-sorry, kailangan mo lang Yes, tumira. sir. Yes, sir. Especially kung maganda yung shot selection. diba? Yes, So, tama. And you so, work on it. Yeah, diba? So, yun nga, siya ang nagbago. So, especially sa mga kaibigan ko sa Papawis, if na-notice yung nagbago yung tira lang ng tira, sorry guys, baka ako. Alam niyo na ako saan nanggaling yan. So, it's Coach Thank Sak, you, pare. brother. Thank Okay. you. So, last part, pare, and this is the easiest part. Saan ka pwedeng hanapin? Saan ka pwede sundan? So, please, it's time. Your platforms, pare. So, ayun guys. Coach Zach, medyo magulo lang yung spelling. S-C-Z-A-C-H. Lalagay natin pala dito. Yan pala mismo, dito mismo. So, meron akong Instagram. Yung sa Instagram, meron lang .shooting. So, Coach Zach .shooting. Okay. Sa TikTok, Coach Zach. Sa Facebook, Coach Zach. Oh. Ayun lang. Yun. Yun. Okay. So, guys, Thank we you. have finished our third episode of Papawis Podcast. Ang basketball podcast tungkol sa mga naglalaro ng basketball na may bitaw. Kahit hindi pro. So, yun. So, thank you guys. So, yun nga. This is our third episode. Obviously, pero meron pa tayong mga susunod na episodes coming soon. So, abangan nyo na lang yun. And of course, makikita nyo naman sa baba yung ating social media pages. And of course, shoutouts to Tiradores Productions. Shoutout to Doris. Yes. Shoutout. So, yun. Thank you kasi kung wala kayo, hindi tuloy to. So, guys, thank you. At abangan na lang yung susunod na episodes. Paalam. We're out.